Lights off daw po. Lahat. Pakipatay daw po lahat ng ilaw. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ating masasaksihan ang panunuluyan. Ang panunuluyan ay isang tradisyong Katoliko sa Pilipinas tuwing bisperas ng Pasko, kung saan isinasadula ang paghahanap ni San Jose at Mahal na Birheng Maria ng matutuluyan bago isilang si Jesus. Ipinaaalaala po nito sa ating lahat na si Jesus ay patuloy na naghahanap ng tahanan sa ating mga puso at tayo ay inanyayahang tanggapin siya ng may kababaang loob at pagmamahal. Ngayong gabi, atin pong tunghayan ang pagsasadula ng panunuluyan sa pangunguna ng ating Parish Youth Ministry sa pamumuno po ni Sister Syra Bisa. Mahal na Ginoong may bahay, kami ay nagbibigay galang sa katuloy manunuluyan, kami inyong paintuluyan.
Sandalit nais kong magtanong kung saan sila buhat ngayon at saan naman magtutuloy tung gabing itim inyong layon. Malayo po kami nagbuhat sa Nazaret na aming bayan. Nagtungo rito't nagpatala ayon sa kay Cesar na atas. Ang pagod namin ito, tatlong gabi't araw na siyang gusto. Sasama sa sinapupunan ko, iyong tahan at puso'y buksan mo. Sana kung dito ay may lugar, ganon ang kayo ay pagbigyan. Ngunit halos pumutok na lang aking bahay sa kapunuan. Paalam po among Maginoo, Sintang Maria, paano tayo? Jose Congiro, huwag matakot, ang Diyos hindi nakalilimo. Isipin niyo at huwag matakot, Diyos di nakalilimo. Aba tila bukas pang ilaw doon sa kabilang tahanan. Halika tayo'y dun tumawag, taupo kami mawalang galang. Paumanhin sino man kayo, libong bagay nasa isip ko. Darating ngayong kilala ko, buo kong bahay dapat iwasto. Putiin pong ginang kayo'y inaalang sa buhay kong dinadala. Kahit na po saan mang sulok, sa amin inyong pagkaloob. Sabi kanina'y uulitin, may tanyag akong palauhin. Kailangan kong estimahin, maalam sa inyo ngayon din. Ganitong buhay dukha talaga,
walang lakas larong tadhana. Halika aking tanging sinta, at may iba tayong makita. May pagod at naghihirap, dapat patuloy siyang paghahanap. Panginoon, sadyang ang lilingap sa mga taong nagsusumikap. Panginoon, sadyang ang lilingap sa taong nagsusumikap. Kay gandang bahay o iyong tingnan, mabuting puso sana'y nandiyan. O maawain pong may bahay, kami sana'y manunuluyan. Tao o hayop, baga kayo, at gabing-gabi ng gugulo. Among pakiusap o lamang, sinta nga asawa ko'y kagampan. Ang hirap namin huwag nang indahin, sanggulang siya nga lalahanin. Buong bahay ko ngayon'y tulog, at kayo'y nambubulabo. Wala akong labis na panahon, sa tulad ninyong patay ko to. Kung ayaw po ninyo'y di bale, kami po'y wag lamang laitin. Kami may dukha at pulubi, may hawak ding puso't damdamin. Jose, halika't maglakbay muli, sa kanya'y ang dapat na suri. Pag-asa natin di taong saksi, kundi ang Diyos ang guning tangi. Panginoong Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawaan, tiwala sa iyo nakalaga, gawin ang ibig sa iyong anak. Tiwala sa iyo nakalaga, handa kami iyong anak. Nasilaya ng naglalakas sa dilim.
Pwede na pong buksan ng mga ilaw. Ating gabi sa Pasko ng Pagsilang. Ang punong tagapagdiwang po natin ngayon ay si Reverend Father Sandy V. N. Haines, ang ating pong Shrine Rector at Kura Paroko.
Purihin natin ang Panginoon. At simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito, nagagalak tayong ipagdiwang ang dakilang hiwaga ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay pumasok sa ating pagiging tao. Sa katahimikan ng Bethlehem, ang walang hanggang salita ay nagkatawang tao, at sa karukaan ng sabsaban, isinilang ang pag-asa para sa sanlibutan. Habang pinagdiriwang natin ang banal na misa, naway tanggapin natin ang banal na sanggol na may bukas na puso at pag-asang kalakip nito, at mag-akay sa atin upang maging mga tagapagdala ng pag-asa para sa isa't isa. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit
lamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Meron ang Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Ikaw lamang, O Jesu Cristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagbasang ito, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Ang paghahari nito ay pang magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasaunsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan.
malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, ang punay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag ng poon ay dakila, sa madlay pahayag ang dakila niyang gawa. Lupa't langit ay magsaya, humugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galakay mag-awitan. Ang punay pupurihin, pagkat siya ay daratan. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
dapat siya kong humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa pagbasang ito, hinihikayat naman tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ating Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagat siya'y mula sa angkan at lahi ni David.
Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ng sanggol, inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Merry Christmas! Merry Christmas din po. Batiin po natin mga katabi natin, maligayang Pasko. At batiin natin ang ating Panginoon, Happy Birthday! Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is our Christmas Eve Mass, our midnight Mass. Thank you for choosing to celebrate Christmas by being with the reason for this celebration, our Lord Jesus Christ. Kaya tayo nagsasaya, kaya tayo nagbubunyi, kaya may celebration dahil birthday ng ating Panginoon. Salamat dahil pinili ninyo na magsimba. Marapat lamang na magsimba dahil ang pagsisimba natin ay pakikilahok natin sa may birthday. Para bang ang hirap yatang ipagdiwang ang Pasko, ang birthday celebration ng Panginoon, nang wala siya. Birthday party, hindi present ang nagdiriwang ng birthday, parang mali. Kaya salamat sa inyo because you chose to celebrate Christmas, as I have said, by being with Christ, by being with the very reason for this celebration. Ang isang katotohanan ngayon ay may mga nagdidiwang ng Pasko nang hindi nila lubos na uunawaan kung para saan ito. Kaya kapag sila'y bumabati, hindi Merry Christmas, kundi Happy Holidays. Tinatanggal si Kristo maging sa pagbati. Merong nagdiriwang ng Pasko na ang kahalagahan nito ay dahil merong tinatanggap, merong nakukuha. Kahit para sabihin mong kasiyahang natatamasa dahil sa Pasko, yun na lamang ang dahilan kung bakit sila nagbubunyi sa araw ng Pasko. Just the other day, I'm sure nabalitaan ninyo, nakita ninyo sa mga balita, pahayagan, isang Jollibee branch, tinanggal yung kanilang Christmas tree sa harap ng kanilang branch. Bakit? Bakit? Kasi na-offend yung isang simbahan na hindi kumikilala kay Kristo, kaya wala silang Pasko. Ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang Diyos, kaya wala silang pagdiriwang kagaya ng pagdiriwang natin ngayon.
Sadly, Jollibee gave in. Tinanggal ang Christmas tree at ipinasok sa loob ng kanilang establishmento. Mayroong nagdiriwang ng Pasko na hindi nila naiintindihan kung para saan ang lahat ng ito. Mayroong mga bansa na napakalaki ng pagdiriwang ng Pasko, kagaya ng bansang Hapon. 7% lang sa kanila ang Kristiyano, pero Christmas is really a big thing in Japan. Bakit sila nagdiriwang? Ang pahayag, kasi ang laki ng epekto sa kanilang ekonomiya. Pupunta ka sa mga malls, kita mo punong-puno ang mga malls, talagang buhay na buhay ang ekonomiya. At pagpunta mo sa mall, naandon si Santa Claus. Okay, Christian saint, si Saint Nicholas, pero ang pagbati niya, hindi Merry Christmas, kundi Ho, 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 Happy Holidays. I once celebrated Mass in a company Christmas party where majority of the employees belong to a sect who does not believe in the divinity of Christ. The same sect na binanggit ko kanina. Naandun lahat. More than half, hindi Katoliko. Pero naandun sila sa Christmas party. Bakit? Kasi pag uwi, meron silang isang sakong bigas at isang bag puno ng mga groceries. So it is not really about Christ, but about what they are able to get because of the celebration which is supposed to be for Christ. Yan ang problema sa mga hindi kumikilala sa tamang diwa ng pagdiriwang ng Pasko. Natututok lang dahil may tinatanggap, may sayang dinaranas, may karanasan ng kagaanan ng kalooban dahil ang lahat daw ay mababait. Pero kung iyong susumahin, dapat alam, bakit nga ba may Pasko? Ito ay dahil nga may Kristong pinanganak sa gitna natin. So now, you can see why at the beginning of this homily, I expressed my gratitude to all of you for choosing to go to Mass. Your participation in this highest form of prayer is proof that you know better. Kaya kayo nagsimba kasi alam nyo kung ano yung tama. Kaya kayo naririto kasi alam ninyong marapat kayong naririto kasi hindi tayo pwedeng mag-celebrate ng birthday ni Christ nang wala yung mayroong birthday. You know that Christ is the reason for this season. You know that the reason why we give and receive gifts is because we are emulating the very benevolent gesture of the one who first gave us the greatest of gifts, Jesus Christ our Lord. So marapat lamang that we pat our shoulders, we pat our backs. Salamat dahil ginawa ninyo yung tama. Salamat dahil ginawa ninyong makiisa sa pagdiriwang na ito ng misa. Pero hindi makukumpleto ang pagdiriwang na ito ng sakramento ng Eucharistia kung tayo'y matutuwa lamang dahil sinasabi natin sa ating sarili, salamat, tama ako. Job well done. Kinakailangan pag-uwi natin, meron tayong malinaw na hamon na isa sa katuparan pagbalik natin sa ating mga tahanan. I remember when I was a seminarian, I joined a group of youth in Antipolo who thought of this very noble thing to do during Christmas. Dahil Christmas break, I joined them. Sabi nila, mga ngaroling daw, pero sa halip na tumanggap ng aginaldo sa pinagkarolingan, sila daw ang magbibigay. And that really delighted not just those people na pinagkarolingan nila, kundi sila mismo na nangaroling ng ilang gabi. Nakatanggap sila ng kasiyahan kapalit nung kanilang pagbibigay. Kaya kahit pinagpatayan sila ng ilaw, dahil tumapat sila sa isang bahay na mukhang walang pambigay, nag-iwan sila at sinabit yung grocery bag, puno ng mga groceries para dun sa tahanang iyon. Taglay ang tamang diwa ng Kapaskuhan. It is not about receiving, it is
or it should be more about giving. Mga kapatid, huwag nating hayaang matapos ang Paskong ito na tayo'y hindi lubos na nakauunawa ng diwa kung para saan ang lahat ng ito. Tayo ay nagdiriwang ng Pasko, oo, makakatanggap at makakatanggap tayo ng aginaldo. Makakakuha at makakakuha tayo ng kasiyahan dahil masaya naman talaga ang mga family reunions, Christmas parties, at iba pang mga gathering dahil sa Kapaskuhan. Pero wag nating kalimutan, more than the receiving, Christmas should be about giving. At ang ating ihemplo ay ang mismong may birthday. Nagbigay hindi lamang ng aginaldo, kundi ang mismong kanyang sarili para sa ating kaligtasan. May we find inspiration for the reason of this season, the reason why we have Christmas, Jesus Christ, upang tunay tayo magkaroon ng makabuluhang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa pagpapatuloy na ito ng ating pagdiriwang, hilingin natin sa Diyos ang biyayang ating kinakailangan upang ang diwa na ipinakita ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, pagbibigay ng kanyang sarili para sa atin, ang siya ring maging hamon at diwang ating babaunin sa pagsasakato para natin ng diwa ng Kapaskuhan. Yan ang ating magiging samo at dalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Tatayo po tayo ngayon at ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Pagdating po sa bahagi ng nagkatawang tao, tayo'y luluhod at tatayo pagkatapos nating banggitin si Santa Mariang Birhen, saka natin ipagpapatuloy ang pagpapahayag ng pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Lumuhod po tayo. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumayo po tayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap, at mga inaasahan. Taglayang matinding kagalakan na dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matutunan nawa muli ng mga pinuno ng simbahan ang payak na pamumuhay katulad ng kay Jesus na tumupad sa kalooban mo, Ama, sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng bansa, gayon din sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito. Mga doktor at nurse sa ospital,
mga OFW, mga sundalo't pulis, mga bilanggo, at ang mga sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Turuan mo kaming makiniig sa mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil ng lipunan. Naway sikapin naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tuluyan nawang lumigaya sa piling mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, ngayong gabi nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang ginugunita namin ng kanyang pagiging tao, patawarin mo ang aming mga kasalanan at ihatid kami sa kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ng pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Mapalad tayong inaanyayahang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manatili pong nakaupo ang lahat. Pinasasalamatan po natin ang lahat po na nagsipag-alay sa misang ito, kasama po ang lahat ng tumangkilik ng atin pong pamasong handog kay Maria. Ang Arbon family, Michelle and Francisco and family, Richie Eugenio and family, Marie Chris Eugenio and family, Marilu Canonizado, Gwyneth Albano and family, Yula Aquino, Elardo family, Palines family, Obilio Darang family, Roderick Tadeja, Santos family, Bayan family, Cruz family, Leporada family, Cinco family, Sagun family, Villa Blanca family, Zachary Kibi Valencia, Sandoval family, Arnel Salido and family, Zeus Ivler Santos, Kane Leonard Santos, Earl Kiefer Santos, Samantha Nicole Santos, Leonardo Santos Jr., Baby Kai Santos and family, Cabrera family, Mar and Maris Isguera, Erwin Rachel Giray and family, Alberta Gipanao, Diane and Kelvin Flores and family, Lani Azares and family, Angelina Cruz and family, Teresita Rialuyo and family, Balhoma and Magallanes family, Aliana Marie and Almira May Comoso, Abelia and Morales family, Jose Agoro, Parales family, Pasha Kids, Tabiolo family, Romel Cristel family, and Clarita Laya and family. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin sa maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Sa dilim, ikaw ang talang sumisilay na nagbibigay sigla sa buhay. Sa unos, ikaw ang tanggulan, pahinga kang walang hanggan. Ina ng kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen, inarangal ka ng iyong bayan, ang kaintamong minamahal. Ina ng kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen, sa kalong mong anak, hingi kaming lahat ng awa at ng katawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naisilang na sa atin ang Panginoon, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.